Inappoint si former President Duterte bilang administrator ng lahat ng properties ng simbahang itinaguyod ng kanyang spiritual leader na si Apollo Kibuloy. Nagpadala naman ng liham ang kampo ni Kibuloy sa Kamara para muling igiit na wala nang kinalaman ng religious leader sa pagpapatakbo ng media network na SMNI. Narito ang ating balitang A to Z. Ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang bagong tagapamahala ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Yan ang inanunsyo ngayong Biyernes ng media arm ng KOJZ na Sunshine Media Network o SMNI. Sa harap ng dumaraming isyong kinasasangkutan ng kanilang founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Wala pang ibang detalyeng inilabas ukol sa bagong posisyon ni Duterte sa religious group. Pero inanunsyo ito ilang oras lang matapos ipag-utos na isang korte sa Estados Unidos na buksan na ang selyadong federal arrest warrant laban kay Kibuloy para sa pag-usad ng kaso nitong labor trafficking. Bukod sa pagiging wanted ng US Federal Bureau of Investigation, wanted rin si Kibuloy sa hearing ng Kamara. Uko naman sa umano'y mga paglabag sa broadcast franchise ng SMNI. Pero sa liham na ipinadala ng kampo ni Kibuloy sa Kamara, muli nitong iginiit na hindi na ito bahagi ng SMNI at nananatili na lang bilang honorary chairman. Hindi umano hawak ni Kibuloy ang impormasyon o dokumentong kakailanganin sa pagdinig sa March 12, kaya sa halip ay ibang opisyal na lang ng media network ang padadaluhin. Samantala, sa mataas na kapulungan, he is highly respected. Ako mismo humahanga sa kanya. He is the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Dinipensahan naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Kibuloy laban sa mga akusasyon ng sexual at human rights abuse na isiniwalat sa Senado kamakailan. Ayon kay de la Rosa, duda siya sa mga alegasyon at posibleng napupolitika na lang ang issue. Meron bang pagkakamali ang DOJ sa kanilang ginagawang investigasyon at pwede natin makorek through legislation? 4 na senador na rin ang nagpahayag ng suporta kay Kibuloy at pumirma para harangin ng contempt at arrest orders laban sa kanya dahil sa patuloy na pag-isnab sa hearing sa Senado. Bukod sa ilang mambabatas, ang bayan ko'y taging. Ilang taga-suporta rin ni Kibuloy ang nagsagawa ng ikatlong araw ng kanilang 7-day prayer rally sa Liwasang Bonifacio, Maynila. Habang ang opposition Senator Riza Ontiveros naman, pinili na lang muling ibahagi ang mga testimonya ng mga nagsabing sila ay biktima ni Kibuloy. Tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. And during that whole period, you were being used by Kibuloy? Yes, all of us. You don't even think that others are like that also, because they're saying like don't tell anybody. Hiling ni Ontiveros ngayong International Women's Day. Sana tumindig ang Senado at ang bansa at pakinggan ang mga kababaihan na matapang na ibinahagi ang kanilang karanasan para sa kanilang panawagan ng hustisya.